Nakatitig lang ako sa kawalan habang bumabiyahe pauwi sa bahay. Hindi ko alintana ang hampas ng buhok ng babaeng nasa unahan ko dahil lumilipad kung saan ang isipan ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na pumayag ako sa alok niya. Pumayag ako na maging pretend girlfriend niya alang-alang sa pera. Sigurado ako sa ngayon, mukhang pera na ang tingin niya sa akin, na totoo naman. Mukhang pera naman talaga ako, pero hindi dahil sa luho, kundi dahil sa responsibilidad na kailangan kong gampanan. Pangangailangan na kailangan kong ibigay, at mga bayaring kailangan kong bayaran. At bilang isang single mom, money is everything. Napabuga na lang ako ng hangin dahil hindi ko alam kung anong mangyayari sa oras na magsimula ang pagpapanggap namin ni Tyrone, at kung anong klaseng babae ang sinasabi niyang nangungulit sa kanya. Sana lang talaga at hindi ako ang mapagbuntungan ng galit nito, dahil hindi pa naman ako nagpapapi. Nang huminto ang jeep ay bumaba na ako at agad na dumiretso sa cake shop ni Raquel. Agad kong nakita si Adrian at Charlie na may ginagawa sa tapat ng tindahan ni Raquel. At nang makalapit ako, ay napag-alaman kong nagkukulay pala ang mga ito sa coloring book, na marahil ay dala na naman ni Adrian para sa bata. "Mommy," tawag sa akin ng anak ko nang mapansin niya akong palapit sa kanila. Mabilis siyang bumaba sa upuan at patakbong sumalubong sa akin. Dahil doon, ay napatingin na rin sa akin si Adrian. Binigyan ako ni Tito Daddy ng coloring book, nakangiting sabi niya sa akin. Tumingin ako kay Adrian at nagkasalubong ang mga mata namin. Matamis akong ngumiti sa kanya bago ako tuluyang lumapit, at umupo sa katapat niyang upuan. "Adrian, salamat sa mga binibigay mo para sa anak ko ha." Sambit ko sa kanya. "Ano ka ba, parang anak ko na rin yang si Charlie kaya walang problema yun," tugon niya sa akin. "Sus, nagpaparinig ka lang dyan mapang-asar na sabat ni Raquel, sabay lapag ng mga cupcake na nakalagay sa tray. "Ang sabihin mo, gusto mo lang talagang maging daddy ni Charlie for real," dagdag pa niya bago siya tumingin sa akin, at nakangising comment. "Hoy Raquel, baka may lang na sa akin si Claudine," saway ni Adrian bago bumaling sa akin. "Huwag kang magpapaniwala sa mga sinasabi niya Claudine ha. Kung ano-anong sinasabi." Ngumiti lang ako sa kanya at marahang tumango. "Nas anay na ako riyan Adrian. Hayaan mo na yan. Huwag mo nang pansinin." "Wow ha." After kong magbigay ng cupcakes for free, ngumisi lang ako bago hinalungkat ang bag ko para bumili ng soft drinks pampares. Bili ako ng Coke pang partner, nakangiting sabi ko, at inilabas ang aking pitaka. "Ako na Claude, itabi mo na lang yan para kay Charlie," higil sa akin ni Adrian, bago siya mabilis na tumayo. "Ako na ha, huwag nang mapilit," giit niya at aalis na sana, nang magsabi si Charlie na gusto niyang sumabay. Kinarga niya ang bata at pinasakay sa batok niya, at umalis na silang dalawa. At nang kami na lang ni Raquel ang naiwan, ay agad siyang umupo sa katapat kong upuan, habang nakangisi. "Ayaw mo ba talaga kay Adrian sis? Tigil-tigilan mo ako riyan Raquel. Ikaw talaga, kapag tuluyang nahiyayang si Adrian sa akin ako, saway ko sa kanya. Kakalbuhin talaga kita pag biglang umiwas, yun. Siya pa naman ang father figure ni Charlie," dagdag ko. "Basta ako, nagsasabi lang ako ng nakikita ng mga mata ko, at nararamdaman ng radar ko," nakangising sabi niya at nagpaalam, nakukuha muna ng mga tinidor at platito. Napailing na lang ako habang pinagmamasdan ang likod niya. Kung ano-ano na lang talaga ang sinasabi niya. Matapos naming magmerienda at kwentuhan saglit, ay umuwi na kami ni Charlie sa apartment. Pagkarating ay agad kong nilinis ang apartment dahil ilang araw ko nang hindi ito nalilinis sa sobrang busy ko. Habang nasa kalagitnaan ako ng pagwawalis, ay tumunog ang cellphone ko. Pagtingin ko ay si Tyrone pala. Hindi ko na sana ito sasagutin pa. Pero naalala kong tatawag nga pala siya, para i-discuss sa akin ang ilalagay niya sa kontrata. Oo, kahit ang pagkukunwari kong girlfriend niya, ay may kontrata. "Hello," sagot ko, "bakit ang tagal mo bago sumagot? Sabi ko sa'yo, bantayan mo ang telepono mo," matigas niyang tugon. Huminga ako ng malalim, dahil kumulo na naman ang dugo ko. Kung alam niya lang ang ginagawa ko araw-araw. "Sir, I'm sorry, pero may anak po akong inaasikaso. Malaya ako gaya ng iniisip nyo," sagot ko sa kanya, at napairap na lang sa hangin.
Okay, aniya na tila ba walang pakialam sa sinabi ko. Anyways, tungkol sa kontrata. Ipapadala ko sa iyo ang draft ngayon. Suriin mo ito at ibigay ang iyong feedback, bago mag 10 PM, dugtong niya sabay baba ng tawag. Napaawang na lang ang bibig ko dahil hindi talaga ako makapaniwala sa ugali niya. Napailing na lang ako bago inilapag ang cellphone ko sa mesa at itinuloy ang paglilinis. At nang matapos ako, ay inasikaso ko naman ang anak ko. Tinulungang mag-half bath, binihisan, at dinala na sa higaan namin para patulugin. Kinailangan ko pa siyang basahan ng ilang kwento bago siya makatulog ng tuluyan. Nasanay na kasi siyang nakikinig sa mga kwentong binabasa ko bago matulog. Nang makatulog siya, ay saka ko lang binasa ang ipinasang draft ni Tyrone. Once you sign this contract, you will permit me, Tyrone Alexander Vanderbilt, to be intimate with you when necessary. Tumaas ang kilay ko sa nabasa. At mas lalo pa itong tumaas, nang mabasa ko ang kasunod. This includes kissing, hugging, and any possible intimate acts. Handa na sana akong magreklamo sa kanya, pero nabasa ko ang nasa dulo. After signing this contract, you will receive 50,000 pesos as initial payment. Binasa ko pa ang terms na kasunod nito. 10,000 pesos sa bawat araw na kailangan naming magsama, para magpanggap sa harap ng babaeng, hindi NG pinangalanan. Napabuga na lang ako ng hangin. May mga bagay sa kontrata na hindi ako sang-ayon, pero tingin ko ay kaya lang naman yung pag-usapan. Ang mahalaga, ang perang makukuha ko. Dahil kung sakaling araw-araw kaming magsasama, ibig sabihin lang noon, ay mabilis akong makakalikom ng sapat na pera para umalis sa trabaho. Napatingin na lang ako kay Charlie na mahimbing nang natutulog. Marahan kong hinaplos ang mukha niya at ngumiti. Para sa anak ko, ibinalik ko na sa kanya ang draft na ipinasa niya, at sinabing, wala akong kahit na anong masasabi sa kontrata. Pwede na niya itong ayusin para mapirmahan ko na. Heto na talaga, wala nang atrasan to. Nakatitig lang ako sa cellphone ko matapos mag-text sa akin ni Tyrone, na pumunta ako sa opisina niya pagkarating ko sa opisina niya. Hindi ko tuloy mapigil ang mapaisip, kung may nagawa na naman ba akong mali. Hindi ko pa naman alam kung paano gumana ang pag-iisip ng tarantadong yun. Huminga ako ng malalim nang makarating ako sa harap ng opisina niya. Tiningnan ko ang relo ko para makasiguradong hindi ako late. At nang makitang may 5 minuto pa, ay kumatok na ako bago binuksan ang pinto. Nadatnan ko siyang tambak na naman ang ginagawa. Nakasuot lang siya ng puting long sleeves na nakabukas ang 2 unang butones. Hindi ko mapigil ang mapaisip kung umuwi pa ba siya, at kung bakit tila hindi siya nauubusan ng trabaho. Nagpapahinga ba siya? Good morning sir, bati ko sa kanya nang makalapit ako. Tumingin lang siya sa akin, bago itinuro ang upuan. Sit, matigas niyang sabi bago siya may kinuha sa drawer ng mesa niya, sabay tayo, at lapit sa akin. Narito ang kontrata, aniya bago siya umupo sa kanto ng mesa. Hindi maikakailang sexy ang paraan ng pag-upo niya sa sulok ng mesa. Siguro dahil ipinanganak talaga siyang sexy. Kung mabait lang talaga tong lalaking to, siguradong magiging total heartthrob siya. May itsura siya, matalino, pero talagang kulang siya sa karakter at mga values na talagang nakakabigo. Para sa isang babaeng mas pinahahalagahan ang karakter kaysa itsura, tulad ko. Maaari mong basahin at suriin ito, o pirmahan mo lang, dagdag niya habang nakatingin lang sa akin ng diretsyo. Kapag napirmahan mo na ito, ibigay mo sa akin ang iyong bank account para may wire ko sa iyo ang paunang bayad, dagdag niya dahilan para pumalakpak ang tainga ko. Okay sir, gusto ko na sanang pirmahan agad ang kontrata, pero ayoko namang ipakita sa kanya ng harap-harapan, na mukha akong pera. May natitira pa namang hiya sa akin. Binasa ko ang nakalagay sa kontrata at wala namang nagbago rito. Kung ano ang nabasa ko kagabi, ay ganun pa rin naman ang nakasulat. Kaya nang matapos kong basahin, ay pinirmahan ko na ang lahat ng pwedeng pirmahan, bago ito ibinalik sa kanya. Good. Now, your bank account, aniya bago ipinakita sa akin ang screen ng cellphone niya. Kinuha ko yun at walang pagdadalawang isip, na itinipa ang account number ko. Heto po, sabi ko nang ibalik ko sa kanya ang cellphone niya. Okay, check your account, sabi niya sa akin, pero dahil wala akong online banking,
ay sinabi ko na lang na mamaya ko na lang titingnan. Sir, kung wala na po akong gagawin dito, lalabas na po ako May mga pending task pa po ako na kailangang tapusin, sambit ko, para ipaalala sa kanya ang mga trabahong pinaparush niya sa akin. At para na rin makalabas na ako, at hindi ko na makita ang pagmumukha niya, dahil hindi ko talaga siya kayang tagalan. Okay, pero bago ka umalis, gusto ko lang sabihin sa'yo na mag-o-overtime tayo mamaya. Po, narinig mo ako, aniya bago bumalik sa upuan niya. Now, leave. Napaawang na lang ang bibig ko dahil ang pangit talaga ng ugali niya. At isa pa, hindi ko rin nagustuhan ang sinabi niya na mag-o-overtime kami. Hindi niya sinabi sa akin ng maaga. Ngayon, maaabala ko na naman si Raquel dahil walang magbabantay sa anak ko. Buwisit talaga. Sorry talaga sis ha. Biglaan kasi, sabi ko kay Raquel nang tawagan ko siya, at pinakiusapan na kung pwede, ay sa kanya na muna tumuloy si Charlie. Ano ka ba, okay lang no? Ako na ang bahala kay Charlie, focus ka lang dyan sa work mo, tugon niya sa akin. Wala rin naman akong ibang gagawin mamaya Salamat sis. Always welcome. At ano ka ba, since birth ni Charlie ay kasama mo na ako sa pag-aalaga sa kanya, kaya parang anak ko na rin siya, pahabol niya. Salamat talaga Raquel, sincere kong sabi bago nagpaalam at ibinaba na ang cellphone, para pumunta sa opisina ni Tyrone, dahil baka nag-isang linya na ang kilay niya kakahintay sa akin. Pagkapasok ko sa opisina niya, ay nakita ko siyang nakaupo sa sofa at may binabasang papeles. Nang mapansin niya ang presensya ko ay tumingin siya sa akin. His asterisk stared at me. Bakit ang tagal mo? 3 minuto kang late. Tumawag po ako sa amin at nakisuyo sa kaibigan ko na bantayan ang anak ko, dahil overtime ako sa trabaho. Makahulugang sabi ko, pero hindi na ako umasa na makukuha niya ang ipinapahiwatig ko, dahil tingin ko'y, wala naman siyang kahit na katiting na empathy sa katawan niya. Hindi ka na sana makakapang-abala pa ng ibang tao, kung may nani lang ang anak mo, aniya. Tumaas ang kilay ko sa sinabi niya. May kung anong ugat ang pamitik sa ulo ko, dahilan para may kuyam ko ang aking kamay. Hindi ko na rin sana aalalahanan pa ang nani ng anak ko, kung may pera lang po ako, nakangiting tugon ko sa kanya. Well, problema mo na yan. Exactly, mabilis kong tugon sa kanya. Kaya kung pwede lang po, ay huwag na nating pag-usapan pa ang mga bagay na hindi nyo naman po problema. Tumitig siya sa akin. Hindi ko gusto ang paraan ng pagsasalita mo Claudine. Well, hindi rin kita gusto. Hindi lang ang pananalita mo, kundi ang buong pagkatao mo. Isa kang walang kwenta at walang pusong tao. Gusto ko sanang sabihin sa kanya ang mga bagay na yon, pero syempre kapag may ipon na ako, para handa na akong umalis sa kumpanya niya. Bakit po sir? Tanong ko na lang sa kanya, na para bang hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Never mind, let's just get the business, aniya bago niya itinuro ang upuan sa harapan niya. Sit. Konting-konti na lang talaga, at iisipin kong aso ang tingin niya sa akin. Kung makapagsabi siya ng sit, ay para bang alagang hayop lang ako. Ngayon, may gusto akong talakayin na isang mahalagang bagay, panimula niya nang makaupo ako. Ito ay tungkol sa ating peking relasyon. Tumango lang ako at nakinig sa kanya. Ayoko nang magsalita pa, at baka may masabi pa akong ikakainis niya. Gusto ko na rin kasing matapos ang usapan namin, at nang makauwi na ako. Liban sa nahihiya na ako kay Raquel, ay gusto ko na ring magpahinga dahil pagod na pagod talaga ang katawan ko. Sa tingin ko, dapat na nating simulan ang pagpapanggap ngayon. Huwag na nating hintayin pa na umuwi si Cassandra bago tayo magsimulang magpanggap. May mga mata at tenga siya dito, sambit niya bago tumingin ng diretsyo sa mga mata ko. Hindi lang dapat si Cassandra ang lokohin natin, kailangan din nating mapaniwala ang mga nasa paligid natin. Hindi ako agad nakasagot, dahil unang naisip ko ay ang masasabi ng mga tao sa paligid namin. Pero paano po ako sir? Pagchisimisan po ako ng mga empleyado nyo. Well, yan ang dahilan kung bakit binabayaran kita ng malaking pera. Para bayaran ang iyong kahihiyan, diretsyong sabi niya, na para bang baliwala lang sa kanya ang sinabi ko. Hindi ba't desperada kang magkapera? Itodo muna, Claudine. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng karagdagang bayad kapag natapos na ang lahat.
Hindi ko man nagustuhan ang paraan ng pagkakasabi niya ng mga salitang yun, pero alam kong may punto siya. At isa pa, ako rin naman ang nagkusang pumayag. Hindi naman niya ako pinilit or what. He just offered me the job and I had all the choices to refuse, pero pumayag pa rin ako. Okay sir, so, ano nang gagawin natin? Hindi siya sumagot, tumitig lang siya sa akin. Nakita ko kung paano nag-iba ang kanyang mga mata, na para bang isa siyang hayop na nakatingin sa kanyang biktima. Pagkatapos ay tumayo siya at dahan daw ang lumapit sa akin nang hindi inaalis ang tingin. Sa bawat pulgadang nawawala sa pagitan namin, ay ramdam ko ang unti-unting pag-iiba ng hangin sa paligid. Marahan niyang inabot ang baba ko, bago ako matamang tiningnan sa aking mga mata. Paano kung dito tayo magsisimula? Pabulong niyang tanong habang unti-unting inilalapit sa akin ang mukha niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko, pagkadikit ng palad ni Tyrone, sa balat ko. The little volts of electricity traveled to my core, igniting a small ball of fire inside me. Unti-unting nag-init ang pisngi ko kaya agad akong umiwas ng tingin, dahil baka namumulan na ang aking pisngi. Pilit ko mang pigilan ang restyon ng katawan ko, ay hindi ko magawa. Kusa itong nag-react, na tila ba'y nakikilala ang init na nagmumula sa lalaki. Huwag kang mag-iwas ng tingin, bulong niya. Titig na titig siya sa akin, kaya mas lalo akong nailang. His eyes are really dangerous. Pakiramdam ko'y malulunod ako kapag tumitig ako pabalik. Claudine, matigas niyang tawag. I said, don't look away. Ulit niya at pilit akong pinaharap sa kanya. Halos mag-isang linya ang kanyang mga kilay, sa pagkakakunot ng noo niya. Sir, bakit naman po biglaan? Mahinang tanong ko sa kanya. Hindi ko kasi inasahan ang ginawa niya. Hindi ko naihanda ang sarili ko. I was caught off guard. Kasi ganito dapat diba? Darating ang pagkakataon na gagawin natin to, to make our act more convincing, pabulong niyang tugon bago naningkit ang mga mata niya, habang nakatingin sa akin. Maya-maya pa ay bahagyang namilog ang mga mata niya. Wait, huwag mong sabihin sa akin, naiilang ka. Tanong niya, bago dahan daw ang sumilay ang mapang asar ng ngisi sa kanyang mga labi. May gusto ka ba sa akin? Umawang ang bibig ko sa sinabi niya. Ano, hindi ko na itago sa boses ko ang pagkabigla. Hindi ako makapaniwala sa narinig. Sa kung paano kakapal ang pagmumukha niya, para sabihin at i-assume na attracted ako sa kanya, dahil lang nailang ako. Bigla siyang pumangit sa paningin ko, dahil sa kayabangan niya. Ang kapal naman ng mukha niya para isiping may gusto ako kanya. Kahit sino sir, may ilang kapag ganito. Kapag biglaang may ganito, tugon ko sa kanya bago ko inalis ang kamay niya at lumayo. Kung sana'y in-inform niyo ako sa gagawin natin, baka ako pa ang mag-initiate, pagtatapang-tapangan ko, para itago ang pagkailang na nararamdaman ko, at para na rin isampal sa kanya ang kayabangan niya. Kung sasabihin kong halikan mo ako ngayon din, gagawin mo ba? Mapanghamong tanong niya at ngumisi. Tumaas ang kilay ko sa paraan ng pagkakasabi niya. Pakiramdam ko'y minamaliit niya ang kaya kong gawin. Yes sir, walang pag-aalinlangan, kumpiyansang sabi ko. Really? Ha? Tumitig siya sa mga mata ko. Pues halikan mo ako, aniya sa malalim na boses. Natigilan ako sa narinig. Napatitig ako sa kanya. Anak nang, seryoso pala talaga siya. Naikuyong ko ang kamay ko para kontrolin ang rumaragasang emosyon sa loob ko. Nagsisimula na akong magpanik. Hindi ko akalain na seseryosohin niya ito. Takot, hindi ko na siya pinatapos magsalita. Huminga ako ng malalim bago kusang lumapit sa kanya at hinawakan ang batok niya. At hinila siya palapit sa akin, at walang pag-aalinlangang inilapat ang labi ko sa labi niya. Sinigurado kong idiin ko ang labi ko sa kanya, para maramdaman niya talaga ang labi ko. Hindi ko tuloy mapigil ang maalala ang gabing pinagsaluhan namin, 5 taon na ang nakararaan. 5 taon na ang nakalipas pero parang kahapon lang ang lahat. Ramdam ko ang paninigas ng katawan niya at ang paggalaw ng labi niya. At bago pa man niya maisip na na-e-enjoy ko ang paghalik sa kanya, ay lumayo na ako, at diretso siyang tinitigan sa kanyang mga mata. Paano na sir? Pasado na ba? Tanong ko at peking ngumiti, para itago ang pagkatarantang nararamdaman. Tumitig siya sa akin. Bakas sa asul niyang mga mata ang pagkagulat, bago umiwas ng tingin. Good.
Siguraduhin mo ganyan ang gagawin mo kung sakaling kailanganin nating gawin ito. Naiintindihan mo ba? Aniya bago tumayo ng maayos, at inayos ang kanyang kwelyo. Since kaya mo akong halikan ng walang bakas ng pag-aalinlangan, siguro naman komportable ka na sa mga yakap at paghawak ng kamay. Yes sir, tugon ko. Kayo po, baka naiilang kayo. Ganti ko sa kanya. No freaking way, mabilis niyang tugon sabay titig sa akin. Sinusubukan lang kita. Ayokong ma-inlove ka sa akin habang nagpapanggap tayo, dagdag niya pa. Wow, just wow. Ibang level ang kakapalan ng mukha niya. Gusto ko siyang bigyan ng medal. Mukhang nakikipagtagisan talaga siya sa akin, pero hindi ako padadaig. Paimpol akong huminga ng malalim para pakalmihin ang sarili ko, at baka anong pagmumura pa ang masabi ko sa kanya. I think sarili niyo po ang kailangan niyong bantayan sir. Baka kasi mawala sa isipan niyo na nagpapanggap lang tayo, malambing na tugon ko sa kanya at ngumiti. Ayoko pong umasa kayo, dagdag ko pa. Akala mo ha, hindi lang ikaw ang marunong sa mga ganyan. Nakita ko kung paano siya nanunuya ng hindi makapaniwala. Hindi ko alam na may tinatago kang ganyang confidence, Claudine. It's my asset, kumpiyansang sabi ko. Napailing na lang siya bago ako itinaboy. Okay, yun lang muna sa ngayon. Pwede ka nang umuwi. Tumango lang ako at nagpasalamat sa kanya. Pero nang nasa may pinto na ako ng opisina niya, ay natigilan ako sabay lingon sa kanya. Kayo po sir, hindi pa po ba kayo uuwi? Gabi na. Sambit ko, dahil gusto kong malaman kung anong ginagawa niya sa opisina, at kung bakit siya yata ang palaging nauuna dumating, at palaging nahuhuling umuwi. None of your business. Walang emosyon niyang tugon sa akin, at hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Nakatuon lang ang atensyon niya sa laptop niya. Napairap na lang ako, bago muling nagpaalam sa kanya. At pagkalabas ko ng opisina, ay napahawak na lang ako sa lobby ko. Kahit na ilang minuto na ang lumipas, ay ramdam ko pa rin ang iniwang sensasyon ng malambot niyang lobby. Ramdam ko pa rin ang lobby niya sa lobby ko. Idagdag mo pa ang mga alaalang nanambalik dahil sa halik na yon. Napailing na lang ako, at natawa sa sarili ko. Ako na lang yata ang nakakaalala ng gabing yon. Malamang ay nakalimutan na niya ito. Ang iniisip na lang niya siguro ngayon, ay kung paano kami matutunto ng anak ko, para makuha na niya ang yaman ng namayapang ama. Ngunit walang paraan na hahayaan kung mangyari yun. Sisiguraduhin kong mahihirapan din siya. Sisiguraduhin kong hindi niya kami mahahanap. Bahala siyang malunod sa frustrasyon. Ito na lang ang ganti ko sa kanya, at sa pagtalikod niya sa responsibilidad niya sa amin, ng anak niya. Tyrone's POV. What the heck? Naibulalas ko na lang sabay ng pagmulat ng mga mata ko. Napabuga ako ng hangin, bago napasandal sa aking swivel chair. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako sa opisina. Sa sobrang dami kong ginagawa, ay hindi ko na napansin ang antok. Napatingin ako sa kawalan. Yung babaeng yon ang nasa panaginip ko na naman. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang napapanaginipan ang babaeng yun. At alam kong hindi lang ito basta pantasya. Ito ay isang fragment ng aking nakaraan na hindi ko na maalala. Siya ang babaeng nakilala ko sa isang bar 5 taon na ang nakakaraan. Siya yung babaeng nag-alok na tulungan akong kalimutan lahat ng problema ko kahit isang gabi lang. Siya yung babaeng birhen, na siya ring ina ng anak ko. Yung hinahanap ko, pero hindi ko mahanap. Kasalan ko to, hindi dapat ako naglasing ng husto noong gabing iyon. Kung medyo matino lang sana ako, maaalala ko ang mukha niya. Pero kapag hindi rin ako nalasing ng gabing yun, alam ko rin na hindi ako papayag sa alok niya, at itutulak ko lang siya. At kung hindi lang nangyari ang gabing iyon, hindi sana ako mababaliw ngayon kakahanap sa anak ko, para makuha ang yamang iniwan sa akin ng ama ko. Ni hindi ko akalain na iuutos ko sa secretary ko na hanapin sila. Well, ano ang maaari kong gawin? Ang lahat ng mga private investigator na kinuha ko, ay tila walang mahanap kahit isang pahiwatig tungkol sa kanilang kinaroroonan. Masyado akong desperado. Idagdag mo pa ang pangungulit ni Cassandra. Ngayon kailangan kong magpanggap na nasa isang relasyon, at mas matindi pa, sa secretary ko pa. Sa secretary kong, hindi ko alam kung bakit ako naiinis. Mayroon lang talagang isang bagay sa kanya, na labis akong naiinis. Halos lahat ng ginagawa niya ay naiirita ako.
Kung may ibang option lang talaga ako, hindi ko na talaga siya lalapitan pa. Pero wala, siya ang safest option na mayroon ako. Nangangailangan siya ng pera at desperada siyang gawin ang lahat para dito. At iyon ang kailangan ko. May hitsura rin siya na kayang magpaniwala kay Cassandra na siya talaga ang girlfriend ko. Ang hindi ko lang talaga gusto sa kanya, ay ang lakas ng loob niyang sagot-sagutin ako. May lakas ng loob pa siya para sabihin sa akin na huwag akong mai-inlove sa kanya. As if naman, hindi na alam ng puso ko ang pakiramdam na iyon. Ito ay naging manhid sa loob ng maraming taon, at ganap na naalis ang kakayahang madama ang gayong pakiramdam. Napabuga na lang ako ng hangin bago ibinalik ang atensyon sa ginagawa ko. Pero napamura na lang ako, nang walang kahit na anong pumapasok sa isipan ko. Tuluyan nang nablangko ang isip ko. Marahas kong isinara ang laptop ko, at nahilot na lang ang sentido. Ito na yata ang sign ko para magpahinga sa pagtatrabaho. Tinignan ko ang relo ko. 9 PM. Maaga pa. Mabilis kong tinawagan si Jasper, at tinanong siya kung gusto niyang uminom pagsagot niya. Siya ang tinawagan ko dahil sa lahat ng mga kaibigan ko, siya lang ang tingin ko'y makakausap ko ng matino. Matalino man si Steven pero puro babae lang ang sinasabi niya. Si Austin naman, ay halos pareho lang din kay Steven, pero nasa darker side siya. At ang huli, si Raven. Kasing galing ni Jasper, pero palaging masyadong malayo para maabot, dahil abala siya sa politika. Pagkarating ko sa bar ay naroon na si Jasper. Umorder na rin siya ng paborito kong alak. Ano naman ito ngayon, Tyrone? Bungad na tanong niya sa akin, pagkaupo ko pa lang sa couch. Pareho pa rin ng dati, tugon ko sa kanya at nagsimula ng uminom. Nawawala na ako ng pasensya, Jasper. Araw-araw akong nadidismaya, at habang tumatagal, ay pakiramdam ko'y nadidagdagan ang problema ko, paglalabas ko ng saloobin sa kanya. Akala ko ba same as usual? Aniya at nagsimula na ring uminom. Well, technically, sabi ko. Alam mo namang yun si Cassandra, diba? Tumungo siya, ano ang meron sa kanya? Bumalik na naman siya, at sa pagkakataong ito, babalik siya sa Pilipinas. I see, nahanapan mo na ba ng solusyon? Tanong niya sa akin. Of course, tugon ko. Kilala mo ako, Jasper. Lagi akong nakakahanap ng solusyon sa mga problema ko, dugtong ko at uminom muli ng alak. Pero itigil na natin ang pag-uusap sa mga problema sa buhay ko. Malapit na akong magbubukas ng resort ko, at gusto kong nandoon kayong lahat, pag-iiba ko ng usapan. Pagkatapos, nagsimula na kaming pag-usapan ang grand opening ng aking resort. Nagbahagi pa siya ng ilang mga ideya kung paano matitiyak na magiging matagumpay ito. At nagpatuloy ang usapan ng mahigit 1 oras hanggang nagpaalam siya dahil kailangan na niyang umuwi. Hindi ko na rin siya pinigilan pa. Alam kong busy siyang tao. Nang makaalis siya ay nagpaiwan ako, at itinuloy ang pag-inom. At habang nasa kalagitnaan ako ng pag-iinom, ay nakatanggap ako ng chat mula kay Cassandra, na nagsasabi sa akin na darating siya para sa akin, sa lalong madaling panahon. Napabuga na lang ako ng hangin, bago inihagis ang cellphone sa couch. What a pest! Mabuti na lang talaga, at nakahanap ako ng desperadang babae kagaya ni Claudine. Sa tamang halaga lang ng pera, gagawin niya kung anuman ang sabihin ko sa kanya. Isang perpektong tool para maalis ang Cassandra na iyon. At pagkatapos kong alisin sa buhay ko ang babaeng yun, si Claudine naman ang susunod. Ang totoo, ay plano ko nang alisin siya sa trabaho. Direkta lang siyang kinuha ni Robert, kaya wala akong choice kundi kunin siya, pero wala akong planong magtagal sa kanya, kaya ko nga siya binigyan ng imposibleng trabaho. Ang hanapin ng babaeng nakilala ko noon at ang anak namin, dahil alam kong hindi niya yun kayang gawin, sa limitadong panahon lang. Kaya oo, aalisin ko siya dahil ang isang desperado na babae na tulad niya, ay walang lugar sa aking kumpanya.